Inaamin na po ba, Ms. Speaker, na sila yung behind this? Because may mga government funds na ginamit. May violation po doon at napakalaking usapin nun. Ang pinagsabihan na si Speaker na huminto na at yung Resolution 6 ng Senado ang mangunguna. Bakit bumaliktad? Ibig sabihin, hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Ganun lang kaliwanag yun. Ilang senador kumbinsidong si House Speaker Martin Romualdez talaga ang nasa likod ng People's Initiative. Congressman Romualdez welcome dumalo sa pagdinig sa issue ng pag-aalok ng ayuda kapalit ng pirma sa susunod na linggo. More than a year na po namin ito tinatrack down. But those previous months, medyo nahihirapan po kami dahil walang nagsasurface na ebidensya at mag-pinpoint sa mga tao na to. Mga empleyadong posibleng sangkot sa pagnanakaw ng plaka sa planta ng LTO, iniimbestigahan. Pinapa-investigate po ng DOJ kung paano nila nakuha itong mga IDs na ito at kung ano yung rason kung bakit iba-iba po yung mga pangalan dito at kung bakit kailangan niya ng iba-ibang mga government IDs. Pagkakaroon ng kasabwat sa gobyerno ng naarestong puganting Taiwanese na may sari-saring government IDs, tinitingnan ng Department of Justice. Mataas ang mga berilhin, titipid magka-anset sa isang araw. Ang ulam, hinahati ko para tanghalian hanggang gabi. Ang hirap kasi hindi ka gaano dito kumita matumal ang paninda. Yan yung nasa discussion natin dapat. Paano yung mga, dapat mga long-term solutions natin? Tinatayang nasa 3.7 milyon na mga Pilipino nakaranas na magutom sa pagtatapos ng 2023 ayon sa Okta Research Group Survey. Kala lang ng MCGI ay nagtanim kami, naturuan namin silang magtanim. Pero sa inisyatibo ng MCGI, ipinaramdam nila sa LGU na may kasama po kayo sa pangangalaga ng ating kalikasan. Mahigit 300 fruit-bearing trees tulong-tulong na itinanim ng MCGI Youth sa Teresa Rizal. Pagtatanim ng mga puno, malaking tulong para makontrol ang pagbaha sa munisipalidad ayon sa lokal na pamahalaan. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Kumbensido ang ilang mambabatas na mismong tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng umano'y pag-aalok ng ayuda sa mga distrito kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Dahil dito, bukas anya kina Congressman Romualdez at iba pang kongresista ang Senado kung nais itong linisin ang kanilang pangalan sa gagawin nitong investigasyon. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Excuse me, I'm sorry, this is an insult. Insulto to. Isang insulto at pagtataksil kung ilarawan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang patuloy na pagsulong ng Kamara sa kontrobersyal na People's Initiative. Sa sulat ni House Speaker Martin Romualdez kay Senate President Juan Miguel Dig Zubiri, nagpahayag ito ng suporta sa pagpasa sa resolution of both Houses No. 6 na nagsusulong na amyandahan ng economic provisions ng saligang batas. Hinihintay na lang anya ng Kamara na maaprubahan ito ng Senado at susuportahan din anya nila ang isang alternatibong People's Initiative na pangungunahan ng Senado. Inaamin na po ba, Ms. Speaker, na sila yung behind this? Because may mga government funds na ginamit. May violation po doon at napakalaking usapin nun. Si Senator Amy Marcos naguluhan din umano sa sinabi ng kanyang pinsan, lalo na't napagsabihan na rin anya ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pinagsabihan na si Speaker na huminto na at yung Resolution 6 ng Senado ang mangunguna. Bakit bumaliktad? Ibig sabihin, hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Ganun lang kaliwanag yun. Alin ba talaga? Saan ba tayo, sister? Litong-lito na ako.
Ayon kay Senate President Zubiri, sasagot sila kay Speaker Romualdez sa Lunes. Pero nilinaw nitong walang usapan kaugnay ng alternatibong People's Initiative. Naninindigan anya ang Senado na ang tunay na People's Initiative ay nanggagaling sa taong bayan at hindi gaya sa umiiral ngayon na mayroong suhulan kapalit ng pirma. Sinubukan na rin anya nilang iwasan na magkaroon ng constitutional crisis, pero tila unti-unti na itong nangyayari. Sa susunod na linggo, sisimula na ng Senado ang investigasyon sa mga naiulat na bayaran kapalit ng pirma para sa People's Initiative na layong amyendahan ng saligang batas. Bagaman marami na anya silang nakuhang ebidensya at mga testigo, aminado si Senator Marcos na maraming natatakot magsalita para ituro ang utak sa likod ng bayaran sa pirmahan. Kumbinsido rin ang presidential sister na ang opisina ni House Speaker Romualdez ang nasa likod ng pag-alok ng ayuda sa mga distrito kapalit ng pirma. Napakaraming text, napakaraming utos, napakaraming form, lahat ng galing sa kanila. Yung schedule, yung timeline, clearly derives from the Speaker's office. Nakakatawa kasi pati ako pinadalhan. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito with very clear numbers identifying the staff members and attorneys involved. Baka gusto rin niya magpaliwanag dahil tinuturo siya ng tinuturo para malinisan yung kanyang pangalan. Baka type naman niya pumunta. Tingnan natin. Ako, open ako. Si Senator Villanueva naman handa raw ipresenta kung papayagan ng komite sa Senado ang libo-libong isinumbong sa kanilang ebidensya ng suhulan na nagtuturo sa liderato ng Kamara. Even a congressman is pointing his leader. May mga voicemail po Nakilala ko ho yung mga boses Kaya kung gusto nyong maglabasan tayo at ayaw nyo talagang aminin, 4 na congressman yung narinig kong boses. I've spoke to mayors in our province, at least to 4 mayors who already admitted to me. Now, these are congressmen's staff who called them, who told them na may gagawin silang signature kami, but they did not even say this is People's Initiative to the mayors. Iimbitahan din sa pagdinig ang ilang eksperto sa konstitusyon at framers ng 1987 Constitution para mabigyan linaw na ang proseso at panuntunan sa People's Initiative. Hardin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinamo naman ni Speaker Martin Romualdez ang pinsang si Senator Amy Marcos na patunayan ng alegasyon nito laban sa kanya. Ayon sa Senadora, ang House Speaker umano ang nasa likod ng 20 million pesos na alokasyon para sa congressional districts upang isulong ang People's Initiative at timeline para sa charter change. Spaces, siguro, kausapin mo na siya, nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. Like, prove it, and, she has proper, means and ways to go to whatever phone, or to the formula. That's improving. Kasi maraming marites na lumayag sa Senate. Nagpasaring naman si Speaker Romualdez sa Senado dahil sa panghihimasok sa People's Initiative na anyay hangad ng taong bayan. Dagdag pa nito, dapat trabaho ang intindihin ng mga mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Tapos na lahat ng assignments natin. Yung Senador hindi pa tapos. Tapusin ng trabaho. Naghihintay na ang mga bilito. Pag mo na rin may didisnat din sa PI, wala tayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan na taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, gagawin natin yung legislation. So let's focus on our work, get down to work, buckle down. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress and maintain parliamentary purpose. Sinabi naman ni Senator Marcos, masyadong maaga maging defensive ang mambabatas, gayong sa susunod na linggo pa isasagawa ang investigasyon ng Senado. Sinagot na ni House Speaker Martin Romualdez ang issue patungkol sa ugnayan nila ni Vice President Sara Duterte.
Anya, nananatiling buo ang suporta niya rito. Dati rin umano siyang campaign manager nito noong 2022 national elections, kaya namimiss na niya ang vice-presidente. Tumindi ang usap-usapan sa lahat ng relasyon ng dalawa ng tanggalan ng alokasyon ng confidential funds ang tanggapan ng OVP at ng Department of Education. For the Vice President, I respect the Vice President as my Vice President, as my Secretary of Education. She has my full support. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those accusations, if any. Kung nakikinig sa mga marites, mapunta niyo yung dalawa dyan, talk to her. So lang po, nag-miss ko siya kasi dati, marami kami pagkasama. Inaprubahan na sa wakas ni Turkish President Tayyip Erdogan ang NATO bid ng Sweden. Sa ngayon, tanging ang bansang Hungary na lamang ang hadlang sa tuluyang pagsali ng Sweden sa makapangyarihang alyansang militar. Ito ang balita ni Rejan Bolivar. Nilagdaan na ng Pangulo ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan ang batas sa pagpasok ng Sweden sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Inendorso ng parlamento ng Turkey ang pag-akyat ng Sweden sa isang boto noong Martes. Sinasabing ang mas maigpit na paninindigan ng bansang Nordic sa mga militanteng Kurdish ang naging susi sa pag-aproba. Ikinatuwa naman ng Sweden ang approval ng Turkey para sa kanilang pag-akyat sa NATO. Ayon kay Swedish Prime Minister Ulf Kristersson, maituturing itong key milestone tungo sa pagiging membro ng makapangyarihang alyansang militar. Sa ngayon, tanging Hungary na lamang ang hindi nagra-ratify ng aplikasyon ng Sweden para makasali sa military alliance. Rejan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi inaalis ng Ukraine ang posibilidad na totoong may sakay na Ukrainian prisoners sa bumagsak na Russian military plane kamakalawa. Sa isang panayam, sinabi ng kinatawan ng Ukrainian Defense Intelligence na wala pang maipakitang pruweba ang Russia upang katotohanan ang impormasyong ito. Pinaratangan din ng Ukraine ang Russia ng pagtatago ng impormasyon. Hindi rin kinumpirma ng opisyal na sila ang nagpasabog sa eroplano gaya ng claim ng Moscow. Kapwaan niya gumagamit ng drone ang Ukraine at Russia sa lugar noong araw ng mangyari ang plane crash. Paalis ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa 2 araw na state visit sa Vietnam. Ilang mahalagang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ang inaasahang malalagdaan sa pagbisita ng Pangulo sa naturang bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. It will be the first visit of the President to Vietnam since he assumed office in 2022. And it will also be the first outbound state visit for the year. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam mula January 29 hanggang 30. Makakapulong ni Pangulong Marcos sina Vietnam President Vo Van Thuong at Prime Minister Pham Minh Chinh. Dalawang mahalagang kasunduan naman ang inaasahang malalagdaan sa pagbisita ni PBBM sa Vietnam. Kabilang na dito ang kasunduan ukol sa pagsusupply ng bigas. The Department of Agriculture and their counterpart in Vietnam is working on an agreement that will ensure the continued supply of rice to the Philippines. They are setting some targets. Isa rin ang maritime cooperation sa lalagdaan ng Pilipinas at Vietnam. It's actually an agreement between the coast guards of both sides, and this is about capacity building. And they will be, as part of the agreement, they will discuss possible activities that they will conduct under this agreement. Bukod rito, makikipagpulong rin si Pangulong Marcos sa business leaders at maging sa Filipino community. Ayon sa Department of Foreign Affairs, aabot sa 7,000 mga Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa Vietnam. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Walang nawawalang case folder ng mga pulis sa tiwalis sa Police Regional Office 4A.
Ito ang kinumpirma ni Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Kenneth Lucas. Sa NCRPO naman, na misplaced lamang umano ang mga records ng kaso at walang nawawala. Ito ang balita ni Leia Ilaga. Dito sa part ng PRO Calabarzon, nakita naman natin nung pagdating natin na maayos yung recording nila, maayos yung proseso nila, no? So walang nawawala ng mga case folders or mga papilis na kasama doon sa mga hearing personnels natin, doon sa mga complaint laban dito. Walang problema ang Police Regional Office 4A sa mga case folder ng mga tiwaling pulis sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, well accounted at walang nawawala sa folder ng mga pulis na mayroong kaso o reklamo. Merong process flow na sinusunod yung R7 natin, no? Dito sa complaints laban dito sa hearing personnel natin, meron silang database, and nakita naman natin maayos yung pagsalansan nila ng mga papeles nila, no? Hindi yung kalat-kalat yung mga folders. Dagdag ni General Lucas, mabilis at maayos din nilang naipatutupad ang mga resolusyon sa kaso ng mga pulis. Sa katunayan, base sa tala ng Discipline Law and Order Section ng PNP Calabarzon, sa 343 kaso ng mga pulis Calabarzon noong nakaraang taon, 265 na ang kanilang naresolba, 70 ang pending at 8 ang sumasailalim pa sa investigasyon. Samantala, nilinaw din ng PNP na walang nawawalang case folder sa NCRPO. Na misplaced lamang daw ito, subalit natagpuan na rin. So there was a misconception na nawawala ito, but it turned out, ma'am, nakita po itong mga folders po na ito na sa ibang mga opisina. Kasi ma'am, yung storage nga po, ang nakitang problema dyan, kausap ko po yung R1, yung storage po nila iba-iba. So nung hinahanap po nila doon sa isang lugar, which they believe na nandun yung mga case folder, ay wala po doon. So pinuntahan po nila doon sa isang storage, temporary storage facility na pinaglagyan po nila dahil naglipat po sila ng opisina, nakita naman po doon. Ipinag-utos ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga regional directors ang pagsasagawa ng review at accounting sa mga case folder ng mga tiwaling pulis kasunod ng ulat na mayroong mga na-misplace na mga case folder ng ilang pulis sa NCRPO. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinagbigyan ng Movie and Television Review and Classification Board ang inihaing motion for reconsideration ng Sunshine Media Network International o SMNI. Dahil dito, in-extend pa ng MTRCB ng 28 araw ang ipinataw na suspension sa 2 programa ng estasyon na gikan sa masa para sa masa, gayon din ang Laban Kasama ang Bayan. Hindi kumbinsido ang MTRCB sa depensa ng SMNI kaya denied ang kanilang apela na inihain noong January 11. Desyembre noong nakaraang taon nang patawan ng MTRCB ng 14-day preventive suspension ng SMNI. Nauna nang pinatawan ng indefinite suspension ng National Telecommunications Commission ang operasyon ng estasyon matapos itong suwayin ang utos ng NTC. Arestado ang 3 empleyado ng Land Transportation Office o LTO dahil sa umano'y pagnanakaw na plaka sa mismong planta ng ahensya. Ayon sa LTO, nasa mahigit 1 taon na rin ginagawa ng mga sospek ang ganitong modus. Ito ang balita ni JP Nunez. More than a year na po namin ito tinatrack down. But those previous months, medyo nahihirapan po kami dahil walang nagsasurface na ebidensya at mag-pinpoint sa mga tao na to. Matagal na umanong nakakarinig ang Land Transportation Office o LTO ng sumbong ukol sa umano'y pagnanakaw ng plaka mula mismo sa kanilang planta. Nasa 1 taon na umano silang nagsasagawa ng case build-up at nangangalap ng ebidensya ukol sa ganitong modus. Pero nitong Disyembre lamang, nagkaroon ng matibay na ebidensya kung saan mayroon ng nagsumbong at nakuhaan rin sa CCTV ang pagnanakaw ng plaka ng ilan nilang mga empleyado. At nitong Lunes nakipag-ugnayan ang LTO sa Internal Security Group ng Department of the Interior and Local Government para arestuhin ang mga suspect.
Nakita po ng isang empleyado din po natin na nasa loob kasi sinisegregate po nila sa ibang place. Then nakita po yung mastermind nila, yung leader nila, kinukuha po doon sa kung saan pinaglagyan nung gumawa. And therefore, ito naman pong leader nila, nakita din po sa CCTV kung paano ilabas ng planta na itinatago po at sinusuksok sa likod. And then inilalagay po doon sa box ng motor niya. Kanina iprinesenta ng LTO at ng DILG ang tatlong mga sospek sa pagnanakaw ng plaka. Batay sa kanilang investigasyon, mayroon na umanong mga kliyente sa labas ang mga sospek na binebentahan ng plaka. Ang modus operandi ng grupo, mag-iimprenta ng plaka na hindi dumadaan sa mismong sistema o database ng LTO kaya hindi talaga ito rehistrado o maaaring duplicated plate. Batay sa inventaryo ng LTO, nasa 38 mga peking plaka na ang naipupuslit ng mga sospek mula dito sa planta ngayon lamang buwan ng Enero. May order sa kanila so they have a specific number that they want to enforce Hindi naman to random So they must have a series of numbers on their own that they would like to enforce. Kung saan galing yun, that's the subject of investigation. Samantala, iniimbestigahan naman ng LTO ang lahat ng mga empleyado ng kanilang plate-making facility kung mayroon pang kasabwat ang mga sospek. Tinutugis pa rin sa ngayon ang isa pang sospek na umano'y mastermind sa modus. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Palaisipan sa Department of Justice o DOJ kung saan ginagamit ang mga sari-saring ID na nakumpiska sa isang puganteng Taiwanese na nahuli ng mga otoridad noong Lunes. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng DOJ hinggil dito. Bukod kasi sa iba't ibang government ID, nakakumpiska din sa suspect ng shabu, mga baril, gamit sa online scamming at gambling. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Pinapa-investigate po ng DOJ kung paano nila nakuha itong mga IDs na ito at kung ano yung rason kung bakit iba-iba po yung mga pangalan dito at kung bakit kailangan niya ng iba-ibang mga government IDs. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Department of Justice tungkol sa iba't ibang government ID na nakumpiska sa isang Taiwanese national noong Lunes. Ayon sa DOJ, inaalam na nila kung saan ginagamit ang iba't ibang ID gaya ng driver's license, PRC, PhilPos, Unified ID o National ID na nakapangalan sa iba't ibang tao na pawang mga Pilipino pero mukha ng suspect ang nasa larawan. Kung saan niya ginagamit, for what purpose in a grander scheme of things maybe, kung ano yung crime. So we are investigating this to see ultimately kung ano pwedeng i-charge natin sa mga to. Nitong Lunes nahuli ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration ang puganting Taiwanese na si Yuan Vochun sa kanyang tirahan sa Makati City. Mayroon itong standing warrant of arrest sa Taiwan para sa kasong human trafficking na inisyu noong Nobyembre ng nakaraang taon. Kasamang nahuli sa kanyang tirahan ang isa pang Taiwanese na si Lin Junxie. Nakuha sa kanila ang mga gamit sa online scamming, gamit sa pagsusugal, illegal na droga, daan-daang SIM cards, mga baril, 9G visa at mga government IDs. Ang tinitingnan ho natin ditong rason is they're really trying to avoid detection. Patago po talaga kasi yung mga activities nila. Ito mga ginagawa nila mga pogo, illegal pogo activities, scam hubs are always under the blanket. No? Talagang ayaw nila na makilala sila sa totoo nilang pangalan. Sa ngayon, nasa case build-up stage pa rin ang mga otoridad sa kaso ng dalawang Taiwanese. Isinasa ilalim na rin sa forensic exam ang mga ID na nakuha para malaman kung lehitimong na-issue ang mga ito ng mga opisina ng gobyerno. Dahil there are certain marks sa ating mga government IDs to find out or determine kung talagang totoo or authentic yung card. Nanggaling talaga mismo ba sa gobyerno. No? Especially yung mga holographic features ng, let's say, driver's license or yung national ID ho natin,
iba-iba po yung marks of authenticity. So, currently, it's undergoing forensics. Naniniwala ang DOJ na mayroong malaking sindikato na nasa likod ng ganitong scheme. Kasi alam naman natin na itong mga to, hindi nila magagawa ito kung wala silang backer or walang nagpapalikod sa mga to. So, this is, we know, is part of a larger scheme, no? A larger operation, if you may know, which is not only found here in the Philippines, but internationally. Ganito na po talaga yung trend. Posibleng maharap naman ang mga suspect sa mga kaso na paglabag sa anti-dummy law, falsification of public and private documents at estapa kung nagamit ito sa iligal na transaksyon. Kamakailan ay natuklasan ng Bureau of Immigration na may mga dayuhan na nai-isyuhan ng 9G visa para makapagtrabaho sa bansa pero bogus pala ang mga kumpanya. Dahil dito, 4 na abogado ng Bureau of Immigration ang kabilang sa mga iniimbestigahan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nalagpasan na ng US economy ang growth forecast ng mga ekonomista. Lumago ang gross economic product ng bansa na 3.1%, higit sa inaasahan ng US Department of Commerce. Ito ang balita ni Sonny Cos. Though some forecasters thought a recession last year was inevitable, President Biden and I did not. Instead of contracting, the economy has continued to grow, driven by American workers and President Biden's economic strategy. Mas mabilis sa inaasahan ang naging paglago ng ekonomiya ng Estados Unidos sa mga huling buwan ng 2023. Tumaas ang gross domestic product ng bansa ng 3.1%. Mataas ito kaysa sa forecast ng higit lamang sa 1%. Ang magandang balita para sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay sa kabila ng inaasahang resesyon o pagbaba ng ekonomiya nito sa pasimula ng 2023. Ayon kay US Treasury Secretary Janet Yellen, malaking naitulong dito ang economic policy ng Biden administration na tumutok sa kapakanan ng US middle class. President Biden and I believe that GDP growth is not meaningful if it is not shared, if it doesn't impact the lives of these Americans. And we also believe that a stronger middle class and a thriving economy everywhere in the United States is key to building a more robust and resilient economy overall. Nilinaw din ng kalihim na ang resulta ng pagandang ekonomiya ng bansa ay hindi agarang mararamdaman ng mamamayan, ngunit mas mapapabuti ang kabuhayan ng mga Amerikano dahil sa long-term policies ng pamahalaan. Inflation remains low. The labor market remains strong, so people feel good about their job prospects. I think we'll see sentiment improve. Bukod sa pagtaas ng GDP ng bansa, bumaba din sa 3% ang inflation rate mula sa record high noong 2021 at nasa all-time low naman sa 3% ang unemployment rate ng US. Sonny Cos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaresto ng Thai Police ang isang babae dahil sa pamamasyal ng alagang leon sa Pattaya. Makikita sa viral video na nakasakay ito sa white open-top Bentley na minamaneho ng isang lalaki mula Sri Lanka. Sinasabing kaibigan ng may-ari ng leon na si Sawanjit Kusungnern ang naturang lalaki. Hindi bawal ang pagmamay-ari ng leon sa Thailand, ngunit kailangan itong opisyal na nakarehistro. Nahaharap si Sawanjit sa mga reklamong iligal na pag-aari ng controlled wild animal na may parusang pagkakakulong at multang aabot sa 100,000 baht o katumbas ng 158,000 pesos. Posibleng makasama sa kaso ang lalaking Sri Lankan. Susuyurin ng Office of the Transportation Cooperatives ang mga ruta na walang nag-consolidate na prangkisa ng jeep upang hikayatin ang mga operator na mag-comply na sa Public Utility Vehicle Modernization Program.
Ayon sa OTC, muli silang magsasagawa ng mga pagpupulong para ipaliwanag sa mga operator ang mga benepisyo ng PUV-MP. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa ngayon, yung mga lumapit sa amin after the deadline na sinabi namin na hindi na pwede, we're now contacting them. Nakikipag-ugnayan na ang Office of the Transportation Cooperatives sa mga operator na hindi nakaabot sa December 31, 2023 deadline ng franchise consolidation. Kaugnay ito ng pinalawig na deadline ng consolidation hanggang sa April 30 upang bigyan ng pagkakataong makahabol ang mga PUV operator sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon sa OTC, imbis na maghintay sa kanilang opisina ng mga magko-consolidate, sila na mismo ang magpupunta sa mga lokal na pamahalaan para hikayatin ang mga hindi nag-consolidate na sumama sa PUV-MP. Ang mga ruta sa National Capital Region na walang nag-consolidate ang unang tututukan ng OTC. We will now ask yung LTFRB NCR, what are the routes na meron ang mababa or walang consolidation at kusang pupunta ang OTC? Ayon sa OTC, sa ngayon wala pa silang tinatanggap na panibagong mga aplikasyon. Hihintayin muna nila ang LTFRB na ilabas ang memorandum hinggil sa extension ng franchise consolidation bago sila muling tumanggap ng aplikasyon para sa pagbuo ng mga kooperatiba. Sa loob ng 3 buwan, magsasagawa ulit ng mga seminar ang OTC para ipaliwanag sa mga operator ang benepisyo ng PUV-MP para sa kanila at maging sa mga commuter. Nauna nang sinabi ng DOTR na pagkatapos ng April 30, inaasahan nilang aakyat pa sa 85% ang compliance ng consolidation rate mula sa halos 80% na datos matapos ang deadline noong Disyembre. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bad news para sa mga motorista. Posibleng magpatupad ng big-time oil price hike ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Batay sa inisyal na pagtaya ng mga oil industry player, maaaring tumaas ng 65 hanggang 85 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa mahigit piso hanggang mahigit 2 piso ang kada litro ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, inaasahan din na magkakaroon ng 20 hanggang 30 sentimos na dagdag sa presyo ng kerosene. Kung matutuloy ang oil price hike, ito na ang ika-4 na magkakasunod na linggo ng dagdag presyo sa langis mula nang mag-umpisa ang taong 2024. Formal na pinasinayaan ngayong araw sa Malacanang ang 51.3 billion peso Mindanao Visayas Interconnection Project ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Dahil sa proyekto, dudugtong na ang 3 major power grid ng Luzon, Visayas at Mindanao. Umaasa naman ang Pangulo na tatapusin ng NGCP ang natitirang power grid projects. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. After a much extended wait, I am pleased to finally see the energization of the 450 megawatt MVIP. It is the first time in the history of our nation that the 3 major power grids, those of Luzon, Visayas, and Mindanao, are now physically connected. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa switch-on ceremony para sa energization ng 51.3 billion peso Mindanao Visayas Interconnection Project o MVIP. Ang MVIP ay binubuo ng 184 circuit kilometer high voltage direct current submarine transmission line na nagkokonekta sa power grids ng Mindanao at Visayas. Hindi natuloy noon ang proyekto dahil sa ilang mga kinakaharap na hamon at nasimulan lamang muli ang proyekto noong 2011 kasunod ng pag-aaral ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP bilang private transmission concessionaire. Inaasahang malaki ang may tutulong nito sa supply ng kuryente
Oriente sa Visayas at Mindanao. Ayon kay NGCP CEO at President Anthony Almeida, marami pang proyekto ang kanilang tatapusin at target nila na maging moderno ang transmission system. After the NBIP, several big-ticket projects will see completion in the next months, also in the next years, and within the next 10 years of horizon of our transmission plan. We are at the onset on modernized world-class transmission system. Nagpasalamat rin ang NGCP sa DILG at mga local government unit para sa mabilis na paglalabas ng kailangang permits sa MVIP. Umaasa naman si Pangulong Marcos na tutuparin ng NGCP ang pangako nito na tatapusin ang iba pang proyekto nito. So we look forward to the assurances in the promised completion of the 230 kilovolt Cebu-Negros Panay backbone project by March of this year, as well as the commitment that you have made to complete the Hermosa-San Jose 500 kilovolt transmission lines next month. Ayon sa Pangulo, hindi na dapat maulit ang nangyaring power outage sa Western Visayas, partikular na sa Panay Island nito lamang buwan. Ayon pa kay PBBM, may iniutos rin siya sa Energy Regulatory Commission o ERC at may pinatitig ng panukala ukol sa energy security ng bansa. I have directed the ERC to complete the reset of NGCP's rate without further delay. I have also directed the Department of Energy and the ERC to look into the proposal of allowing third parties to construct transmission projects at the pace required by the country's power needs as we grow out of the pandemic economy. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos ang suporta ng gobyerno sa NGCP upang matiyak na matatapos sa takdang oras ang mga transmission project. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumaas sa 14% ang bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom sa pagtatapos ng 2023. Katumbas ito ng 3.7 milyon na mga pamilya batay sa tugon ng masa survey ng Okta Research Group. Paniwala ng ibang kababayan, bunsod ito ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Mataas ang mga berilhin. Napakamahal. Nagtitipid magka-ansya sa isang araw. 2 beses lang kumain sa isang araw si Mang Pablo, isang sorbetero. Anya, ilang daang piso lang ang kinikita niya sa isang buong araw upang mairaos ang pangailangan ng kanyang pamilya. Si Aling Violi naman, matumal pa rin ang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada. Kaya upang maitawid ang buong maghapon, tinitipid niya lang ang ulam ng tanghalian. Ang ulam, minahati ko para tanghalian hanggang gabi. Ang hirap kasi hindi ka gaano dito kumita matumal ang paninda sa ngayon. Kabilang sila sa mga kababayang hindi sapat ang kita upang makakain ng 3 beses sa isang araw ang pamilya. Sa December 2023, tugon ng masa survey ng Okta Research Group, 4% ang itinaas sa self-rated hunger o bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng kagutuman sa 4th quarter ng 2023. Mula 10% noong October 2023, umakyat ito sa 14%. Katumbas ito ng 3.7 milyon na mga pamilyang Pilipinong nakaranas ng gutom sa uling bahagi ng 2023. Significant ito kasi more than the margin of error from 10 to 14%. Ano kayong mga dahilan? Well, hindi natin masabi for sure, pero yung inflation, of course, factor yan. Dahil tumataas yung presyo ng mga bilihin, baka may iba tayong mga kababayan, mas nahihirapan sila to cope up at nakaranas sila ng gutom. Samantala, bahagya namang bumaba ang antas ng self-rated poverty o ang bilang ng mga Pilipinong itinuturing ang kanilang sariling mahirap. 45% o nasa 11.9 milyon ng mga pamilyang Pilipino ang kinukonsidera ang kanilang sariling mahirap. Pare-parehong bumaba ang antas ng self-rated poverty sa NCR, Balance Luzon at Visayas, liban sa Mindanao. Batay naman sa Department of Social Welfare and Development, patuloy silang nagpapatupad ng mga programa upang maibsan ang kagutuman sa bansa, kasabay ng pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at stakeholders. Ngayong taon, nakatakda ang full pilot implementation ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng gobyerno na layong ibsan ang kagutuman sa mga Pilipinong itinuturing na mas mahirap sa mahihirap o food poor.
Umaasa ang DSWD na sa pamamagitan nito, malalabanan ng kagutuman at maaabot ng bansa ang seguridad sa pagkain. Para naman sa Okta Research Group, dapat ding pagtuunan ng pansin ang pangmatagalang solusyon. Yan yung nasa discussion natin dapat. Paano yung mga, dapat mga long-term solutions natin, mga programa na makakatulong sa mga kababayan natin para maiangat yung kanilang mga buhay at hindi na sila nagugutom at naghihirap. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aalisin na ang administrative task sa mga guro matapos i-anunsyo ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte kahapon sa kanyang Basic Education Report. Masaya ang mga guro na marinig ang tungkol dito, lalo kung may lalabas na ang nasabing department order. Ito ang balita ni Jed Neresina. Finally, we have always expressed our intention to remove administrative tasks from our teachers. After holding several consultations with our field personnel, the department order on the removal of administrative tasks for teachers will be released tomorrow, and the corresponding Strand Memorandum will be released next week. Malaking alwan. Ganito inilarawan ng mga guro ang pag-aalis ng administrative task sa kanilang trabaho. Ang nasabing task ay tinuturing na special assignment para sa mga guro. Sinabi ni Teacher Maria Mendoza na ngayon ay makakapag-focus na sila sa pagtuturo sa mga bata nang hindi nahahati pa ang kanilang oras. Definitely masaya. Oo, kasi yung admin task is dagdag na trabaho sa mga teachers. Kasi ang teachers, the work itself is to teach. Dapat focus ang teacher sa pagtuturo, sa pag-nurture, sa pag-educate ng bata. Ganito rin ang pahayag ng principal ng Nagpayong Elementary School na si Emilita Medina. Pero kapag ikaw ay bibigyan pa ng special assignment, natural, yung focus mo sa pagtuturo mawawala. Ayon naman kay Welma Alisasis, assistant to the principal sa Nagpayong Elementary School, malaking ginhawa ito sa mga kagaya niyang guro. Mas magkakaroon na sila ng sapat na oras sa paghahanda ng mga ituturo sa mga estudyante at sa pagpaplano ng gagawin sa mga silid-aralan. Bawas na rin ito sa kanilang isipin na may gagawin pa silang report to administrative task bukod sa teaching load nila. Malaking ginhawa siya kasi syempre po our mandate is to teach, so dapat nasa loob ng classroom. So kung tatanggalin na po yung administrative task, we will have an ample time to teach at yung learning ay mas ma-deepen pa po. Bilang may personal na buhay rin ang ating mga guro, mas makapagbibigay dagdag oras para sa kanilang pamilya at sarili kung tuluyang maaalis ang kanilang administrative tasks. Pero kaming mga pamilya na naghihintay sa amin pag umuwi, kaso pag uwi mo, di ba may ginagawa ka pa din. So mas nalilesen yung oras para sa family. So pag mawawala yung mga admin tasks, of course, magbibigay yun ng oras sa family namin and oras din para mas magampanan pa namin or ma-develop namin yung sarili namin. Inaasahan ng ating mga guro na maayos na makararating sa kanila at maipapatupad ang mga nabanggit ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte kahapon sa kanyang report. Malaking tulong ito sa kanila upang mapagbuti pa ang kanilang mga trabaho. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dapat binabalewala ang mga simpleng lagnat sa mga bata. Maaring isa na ito sa inaasahang sakit sa dugo tulad ng leukemia. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang leukemia, sakit yon sa blood and bone marrow. So para maintindihan natin yon, ang leukemia is the most common cancer sa bata. So ang mga datos sa US, estimated na about 3,000
diagnose leukemia each year. Sa Pilipinas, we don't have a good registry, but per estimate, it's about 1,000 to 1,500 newly diagnosed leukemia in the children. So, ang leukemia ay sakit sa blood and bone marrow. So, para maintindihan natin ng leukemia, isipin natin ang bone marrow. So, mayroong problema sa bone marrow. Ang bone marrow, siya yung parang factory sa katawan. So, when we say factory, gumagawa yung katawan natin ng mga blood-forming cells. So, ang bone marrow, doon galing yung hematopoietic stem cells. So, pag sinabing stem cells, yun yung mga batang blood cells. So, yung mga bata nagmamature, nagiging mature blood cells, nagiging mature red blood cells, white blood cells, and platelets. Sa leukemia, hindi sila nagiging mature. Nagsistay sila into immature cells or what we call blast. So pag dumadami yung blast, nagiging uncontrollable, siksik yung bone marrow ng blast, hindi makakagawa ng normal blood cells. So dyan basically ang leukemia. Ang simpleng mga lagnat ay hindi dapat ipinagsasawalang bahala dahil ito ay maaaring isang senyales ng mas malalang karamdaman kagaya ng cancer sa mga bata tulad ng leukemia. So ang manifestation actually from the start para lang normal sakit ng katawan. So halimbawa, dahil hindi nakagawa ng normal red blood cell, yung mga bata parang pagod lagi, anemic, maputla. Pag halimbawa, dahil hindi nakagawa ng normal na platelet count, usually ibang presentation nila, maraming pasa or nagdudugo yung ilong. Kung halimbawa, dahil hindi nakakagawa ng mature na WBC, ang presentation nila minsan ay pabalik-balik na lagnat na nakailang antibiotics na hindi gumagaling. Kaya't napakainam ang pagpapakonsulta ng maaga, lalo na kung ang nakasalalay ay ang kalusugan ng mga bata. So really the best way to improve the survival rate of leukemia is through early diagnosis. And if you feel that you have the symptoms that we talked about earlier, don't forget to consult with your pediatrician. Alamin ang iba pang detalye ukol sa childhood leukemia. Manood ang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kaabang-abang ang special episode ng Manibela ngayong linggo dahil bibida ang dalawang handmade luxury cars mula sa Malaysia. Ito ang balita ni Brian Evangelista. At alam nyo ba, dito sa buong Asia, merong gumagawa ng kotse na handmade. Walang iba kundi ang House of Bufori. At nagkaroon tayo ng mabuting pagkakataong mapagbigyan para ma-interview natin sila at makita kung gaano kaganda ang kanilang mga ginagawa. Tara, samahan nyo kami. Nagkapalad ang Manibela team na mabisita ang mismong planta ng isa sa luxury car manufacturer sa Malaysia. Handmade ang lahat ng luxury cars na kanilang matyagang ginagawa mula sa first-class materials. Kaya naman sinamantala din namin makita ang kanilang flagship car, ang Buforis Geneva. Manibela, habang kami nagkwentuhan ni Sir Jerry, minamassage ako dito. I feel sleepy now because of the massage, built-in massage in each seat. Bawat upuan dito sa limousine car ng Bufori ay may built-in massage. At bukod dyan, may pa-tsaa. That water is 98 degrees Celsius. Wow, that's speed. So you can have your cup of tea. This is another crazy feature, is a fridge. Everyone has a fridge, right? Many cars have fridges, but nobody has a fridge like a Bufori. You can choose the size of the fridge. Wow. What you want to put inside, you can choose. But what's special is touch it. Is that cold or is that cold? It's cold. Very cold. Very cold.
At alam niyo bang 20 years old lang noon si Jerry nang gawin niya ang kauna-unahang Bufori car sa kanyang garahe noong 1986. At mula noon, nagsimula na siyang makagawa ng iba't ibang Bufori cars na tinangkilik ng iba't ibang bansa. Isa nga rito ang kanyang Bufori La Jolla. At syempre hindi mawawala ang Manibela Test Drive para mapakita kung gaano nga ba kahusay ang Bufori cars. How was the passengers' reaction? We're so fast! It's so fast! It's like Universal Studios! At may Geneva replica souvenir din ang Bufori founder na nais ipabigay kay Kuya Daniel Razon. Kuya Daniel, this is for you. It's unfortunate you can't be here today, so this is a little gift from us to you. Thank you very much, sir. Pleasure. Kaya huwag palalagpasin ang Malaysia Special episode ng Manibela ngayong linggo, alas 8:30 ng umaga dito sa UNTV, kung saan tampok ang Bufori Geneva Limousine at La Jolla, maging ang kahanga-hangang istorya ng inventor at founder ng Bufori Motor Company. Kasama ang UNTV Malaysia, Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagkaisa ang Members Church of God International Youth, PNP at local government ng Rizal sa pangangalaga sa kalikasan. Kanina, magkatuwang na nagsagawa ng tree planting activities sa Teresa Rizal bilang bahagi ng mga hakbang para makatulong sa mga problema sa pagbaha. Ito ang balita ni Gladys Tuwabili. Kasi dito sa lugar natin, ito pong kinatatayuan natin ay Sitio Abuyod na kung saan po ay prone siya sa flooding. So yung focus ng activity ng mga tree planting natin in partnership with Menro is at bahagi siya ng prevention mitigation program natin sa DRRMO. Dito talaga namin isinasagawa. Isa lamang ang Sitio Abuyod sa Teresa Rizal sa mga lugar sa bansa na may mga flood-prone areas o binabaha tuwing umuulan. Kaya naman para maiwasan ang mga pagbaha sa lugar, tuloy-tuloy ang mga proyekto ng lokal na pamahalaan katuwang ang iba pang volunteer. Kanina nagkaisa ang lokal na pamahalaan ng Teresa Rizal, Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Police Office, Boy Scout of the Philippines, at Members Church of God International Youth sa pagsasagawa ng tree planting sa lugar. Mahigit 300 fruit-bearing trees ang sama-samang itinanim ng mga volunteers ng MCGI kasama ang PNP at LGU ng Teresa Rizal. Hindi alintana ng mga ito ang pagod mula sa mahabang biyahe. Makabahagi lamang sa mabuting advokasya ng MCGI na makatulong sa kapwa na sumasalamin sa pag-ibig at mabuting kalooban na kanilang natutunan. Ilan sa mga itinanim na punong kahoy ay guyabano, santol, langka, kakao at marang. Kasama rin sa nagtanim ang GMK host na si Tini Balanon na nagtanim naman ng rambutan. Ayon kay Daw Yanong ng Teresa Rizal MDRRMO, para matiyak na mabubuhay at lalaki ang mga puno, may regular na magdidilig at magme-maintain ng mga itinanim na puno. Malaking tulong aniya ang pakikiisa ng iba't ibang grupo sa pamahalaan sa pagmamalasakit sa ating kalikasan. Sa inisyatibo ng MCGI, ipinaramdam nila sa LGU na may kasama po kayo sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ayon naman kay Police Colonel Felipe Maragon, ang Provincial Director ng Rizal PNP, ang pagkakaroon ng maayos na kapaligiran ay nakatutulong rin sa maayos na pag-iisip ng mamamayan. This is a very good initiative by the Members Church of God International at yung MCGI Youth. It is very timely. Actually, kami naman sa PNP ay kasama po sa pangangalaga ng kalikasan dahil yung isa po sa core values na yung makakalikasan.
No, so aside from enforcing the law and preventing crimes, ay katuwang po ang Philippine National Police sa pangangalaga sa ating mga kalikasan. Kung may mga paglabag po sa kalikasan, sa batas sa kalikasan, ay kami po ay nakahanda, no, na i-enforce yung mga batas para lang mapangalagaan natin ang ating kalikasan. Kasi pag maayos ang ating kapaligiran, at sigurado ako maayos din yung pag-iisip ng ating mga kababayan at maiwasan natin yung krimen na mangyayari. Hindi alintana ng bawat volunteers ang pagod at hirap dahil masaya ang bawat isa sa kanila na makabahagi sa tree planting activity. Sa sobrang excited ko, halos di na ako nakatulog. 1 hour na lang. So, mga 4 AM kasi nandito na kami para tumulong sa pagpe-prepare ng mga ng mga bagay-bagay, yung mga seedlings na nakuha namin, syempre. At yun, nung nagtatanim na kami at masaya sa pakiramdam kasi kumbaga naisa sa katuparan namin yung pagtulong sa kapwa. Paggising nga po sa umaga, nanalangin po muna sa Diyos, naganda na po ako para dito, gawain na ito. Mga 3 pa lang gising na po ako. Para paggising, mas excited, masigla. Mga kabataan po na hindi nakasama, sana po sa sunod loobin, makasama na po kayo. Masaya po dito, maganda. Hindi po ako nakakaramdam ng pagod. Sa saya, nakapaglingkod sa Diyos. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakiisa ang MCGI sa tree planting activities ng pamahalaan. Regular itong isinasagawa at katunayan, noong October 10, 2010, isang nationwide tree planting ang isinagawa ng MCGI. Isa sa mga tinaniman ay ang bulubunduking bahagi ng Tanay Rizal, kung saan nagtanim ng libo-libong mahogany seedlings. Kahit malayo at bulubundukin ay ilang taon itong binabalik-balikan ng MCGI Youth Volunteers para diligan, tanggalan ng mga damo at palitan kung may namatay na tanim. At noong nakaraang linggo, muli itong binalikan ng grupo at bumungad ang mistulang gubat ng mga itinanim na mahogany sa dating kalbo na bahagi ng bundok. Napapakinabangan na ito ng mga hayop sa lugar at hindi maikakailang malaking tulong na sa paghigop ng tubig ulan at pagbibigay ng sariwang hangin. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, alam ba ninyo na may hayop na mayroon pong mga best friends na hayop rin? Hindi po aso ha. Walang iba kundi ang mga baka. At ang matalik nilang kaibigan, syempre, mga baka rin at hindi tao. Ayon po sa mga eksperto, ang mga baka ay nakakabuo ng matibay na ugnayan o relationship sa isa't isa. Nakita ng mga siyentipiko na ang mga baka ay sumasama ng matagal na panahon sa mga kapwa nila baka na kapareho nila ng katangian. So basically, ang mga baka ay gaya rin ng mga tao. Napapalapit tayo sa mga tao na may kapareho po tayo ng interes. At eto pa, ang mga baka ay nakikipagkaibigan sa kapwa nila baka sa buong buhay nila. Kaya lang ang medyo nakakalungkot, naobserbahan po ng mga eksperto na nai-stress at nahihirapan ng damdamin ng mga baka kapag napapalayo sa kanilang mga kaibigan. Alam nyo rin ba na malakas rin ang memorya ng mga baka at natatandaan nila ang mabubuting bagay na ginagawa sa kanila, mapatao man yan o kapwa baka nila. Minsan nga, nagtatanim pa daw ito ng mga galit sa mga baka na hindi sila tinatrato ng maganda. At sinasabi rin na nakakaranas rin ng emosyon ng mga baka patungkol sa kanilang mga kaibigan. Kayo po, may mga kaibigan ba kayo? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
Mon, baka ka ba? Bakit? Punchline ba yan? Baka naman. Yun yung sinasabi ko, nakakatawa lang maisip na ang hayop may ganong katangian. Oo nga eh. Na sila, pag meron silang mga nakakasama na kapareho nila ng interes o parang nakikita nila na pwede nilang kaibiganin, eh napapalapit yung kalooban nila. Kasi di ba pag naisip natin na hayop, naisip natin, ano yun, yung parang ugaling hayop, sinasabi nga nila. Pero hindi natin alam, may mga ganyan. At alam nyo ba na hindi lang baka yung ganon? Pati yung mga dolphins, mga chimpanzee, hyenas, may ganong katangian na nakipagkaibigan sa kapwa nila ng mga hayop. Meron mga ganon din ba sa pag-aaral mo, yung mga baka, sabi mo, pareho na interes. Bumubukod ba sila? Hindi naman. Kasi ang mga baka ay nabubuhay sila ng magkakasama. Merong mga hayop na tinatawag na yung parang mga mahilig mag-isa. Yung mga loner, no? May mga hayop na loner. Yun, ayaw nila napapasama sa ibang hayop, maliban dun sa kanilang partner. Pero meron yung mga grupo ng yung mga baka, talagang per group sila nabubuhay. At ito nga ang special sa kanila, nagkakaroon sila ng bond sa kapwa baka nila at nagiging mag-best friend sila. Monogamous ba ang mga baka mo? Parang ang alam ko dyan, kung isa lang yung kanilang pero for life? kasi alam mo, Monica, sila parang ang goal talaga ng mga farmers is padamihin din sila. So nangyayari kailangan talaga nilang sa iba din. Kasi may mga ganyan kasing mga hayop, no? Na kapag nakahanap sila ng mamimatan nila, talagang monogamous sila. Na hindi mo maiisip kasi aminin man natin tayong mga tao, di ba? May mga ganyang issue na minsan hindi kaya yung monogamy, di ba? Nagkakaroon ng pagkakamali minsan. Pero may mga hayop na ganyan talaga, very loyal. Paano naman mo yung mga bull na, di ba, palakasan yan. Kung sino yung malakas, yun ang hari doon. May mga ganon. Pero masingit ko lang, yung tinasabi ni Monica, yung hornbill na ibon, for life daw yan nagsasama, ayon sa mga isa experts. Siya sa example. Actually, pag ang partner ng hornbill na ibon na pawalay, ikamamatay pa daw yun ng partner nila. Ganon talaga katindi yung bond nila sa kanilang partner. Galing, nakakatuwa naman. Hige mo, salamat sa iyong trivia ngayong araw na to. Yan, ito naman tayo sa ating mga kausi sa kanilang mga komentaryo ngayong araw po ng Biyernes. Happy weekend po sa inyong lahat. Ito na po, sige. Yan, sa hinggil po sa PUV modernization. Sabi po ni Edgardo Balmores, maganda naman po sana yung jeepney modernization. Ang problema lang kasi dagdag pasakit at dagdag pahirap sa mga mahihirap nating kababayan dahil napakamahal. Tungkol naman po sa issue ng poverty o kahirapan, sabi ni Shari Maravilla, ang daming mahihirap o nagugutom na Pilipino. Sana ito ang mas pagtuunan ng pansin ng pamahalaan para mabawasan ang kahirapan sa bansa. Yan, shoutout po at salamat kina Alden Larga, Rogelio de la Pasión at Jomar Sapungan. Maraming salamat din kay Lerma Javier, Remar Madlang Bayan, Jessie Wendan Candelaria. Maraming salamat po sa inyong pagtuto. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 15:13 na nagsasabi, ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at happy weekend!